Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Title, Thy Will Be Done. Ito ang maikling mensaheng ibinahagi ni Senator Sherwin Gatchalian kalakip ng kanyang mga larawang kuha sa loob ng isang simbahan. Sa Facebook post ng senador, makikitang taimtim itong nakayuko habang nakapikit at nagdarasal sa gitna ng isang church service sa Jesus Our Life Christian Church. Sa kasalukuyan, kabilang si Gatchalian sa mga pangalan na napag-uusapan kaugnay sa mga pagbabago at tensyon sa liderato ng Senado matapos ang serye ng mga political realignment sa 20th Congress. Bagamat walang direktang pahayag si Gatchalian ukol sa mga isyong politikal sa naturang post, marami ang nagbigay kahulugan sa kanyang mensaheng, Thy will be done. So ito po, ang ganda ng kuhang picture. May babae siyang katabing, as if, I'm not sure parang kamukha ni First Lady Liza Araneta Marcos. Tama ba? Correct me if I'm wrong. So sabay silang nagsimba na nalangin. Anong dalangin? Siguro, Solid Black 11 for the win! Yun ang battle cry nila eh. Dahil gusto nila talaga na agawin ang liderato ng Senado mula sa Brave 13. So the fact na katabi niya si First Lady Lisa, talagang close silang dalawa. Magkakaibigan sila ng first family. Ano pa? Sabi ni Congressman Barsaga, close friends daw si Martin Romualdez at saka si Gatchalian. Kaya sabi ni Congressman Barsaga sa kanyang post, gusto niya na maging Senate President si Gatchalian dahil nga sa closeness nila ni Martin, kung ano daw ang ginawa ni Martin sa Kongreso, baka ganun din ang gagawin ni Gatchalian sa Senado. Grabing patama, no? Grabing patutsada. So, kabang-abang ngayong araw na ito. Ako, sa totoo lang, medyo kinakabahan ako. Kasi, nung nagkaroon ng Senate kudita nung May 11, medyo natuwan ako. At least, nabago na ang direksyon ng Senado. Yung flood control investigation na matagal na nating hinihintay, ngayon may pag-asa na. Magre-resume na. Papatawag ng Brave 18 Marines. Maisiwalat na ang katotohanan. Kasi panahon ni Soto at Lacson, wala na talaga. Barid na nailibing na yung katotohanan dahil ayaw nilang patawag yung mga importanteng testigo. Nagkaroon ng Brave 13. Kaya to me, that's a blessing from God. Kasi ang gusto ng Diyos, kailangan may katotohanan. Sabi nga niya, I am the way, the truth, and the life. Siya ang katotohanan. Sabi niya, and you will know the truth, and the truth shall set you free. So ang katotohanan tungkol sa nangyaring nakawan sa flood control, hindi pa natin malaman. Kasi pilit nilang pinagtatakpan. So, gustong-gusto nilang agawin ang Senate leadership para kung magawa nila yan, i-stop na naman ang flood control investigation. Balik sa dati. Sample lang. Mananalo si Gatchalian mamayang hapon kung matuloy ang kudita. Mananalo. O di, realignment na naman. Imbes na si Senator Pia Cayetano na ang Blue Ribbon Committee Chairman, mag-appoint na naman sila ng panibago. Si Lacson na naman ba? Sabi niya, nabunutan na daw siya ng tinik eh. So bakit
Takot na takot sila diyan sa flood control investigation, ano? Yung maleta. Wala lang. Parang para sa kanila kwentong barbero lang yung salaysay ng Brave 18 Marine. Unbelievable daw, lacking in credibility, but to me hindi. Para patunayan na nagsisinungaling sila, edi tawagin mo sa isang hearing, i-cross-examine mo at doon na malalaman kung nagsisinungaling o hindi. But the fact na ayaw nilang tawagin, there is something fishy. So, sige, good luck. Senator Erwin Gatchalian, thy will be done. Yes, correct yan. Ganon din kay Senator Espi Cayetano, thy will be done din yung sinasabi niya na if the Lord wills that I will lead the Senate in just 1 or 2 weeks, so be it. Ang dalangin ko lang, God will put me in a place that He wants me to accomplish. So kung anong gusto niyang gawin ko, ilagay niya ako doon. So ako naniniwala ko na may ipinapagawa ang Diyos sa Brave 13 senators. Kaya nilagay sila diyan ngayon para matuloy na ang flood control investigation. Flood control scam. Para, ito pa, mas importante, para mapigilan yung masamang plano ng administrasyong ito na charter change. Pero mo, wala nang eleksyon sa 2028, yung presidential election. Papayag kayo dyan. I-extend daw nila ang term ng presidente, i-extend ang term ng mga congressman, i-extend ang term ng mga senador. Wow! Si VP Sara, wala na. Out of the picture niya. Papayag ba tayo niyan? To me, hindi. Kaya I keep on praying. Thy will be done. Please, Lord. Huwag mong ipaintulot na babalik sa dating sistema. Sana manatili ang pagkakaisa ng Brave 13. Sana nandyan palagi si SP Cayetano. Dahil siya yung nakikita ko na magdadala sa Senado sa tamang landas. So, palakasan na lang tayo ng dasal. Sabi nila, thy will be done, kalooban ng Diyos. Sabi rin natin, thy will be done. O, tingnan natin. Kanino papanig ang Diyos? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon na anak ko diri sa gipatindog nga balay sa natabangan na og yero. So muna ni ang iyang pag-aatupan karon. Muna ni daan lagi sa lugan. Og karon mo na ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon. Og karon humanag gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita gid nato nga nakaatop na sila sa ilang bag-o nga balay. Salamat gid ko sa Ginoo kay naay nagtabang sa amo og sen. Karon nakapatindog na gid mi sa among balay. Nga naani karon kay ang among atop sa una kawayan lamang gyud. Og
dili sad igo ang kita nga kwarta kay kutob ra sa pagkaon. Daghan salamat. Oo, so wala mo igong ikapalit sa yero kaya ang inyong pangwarta taman ra sa pagkaon. Tama na gid sa pagkaon among makita nga pangwarta. Daot unta nga mapadayon ni nga tabang para daghan pa ang matabangan kay naa pagdaghan nga kuan ang taog tabang nga mga tao. Salamat kayo. Salamat ka.